Nung isang linggo po, Mr. President, ako po ay dumalaw sa munisipyo ng Claveria sa Cagayan Valley. Kahit po tayo ay abala sa ating gawain dito, ay pinagbigyan ko po na mabisita yung mga magsasaka sa lugar na yon sapagkat una ko po silang nakausap noong 2022, Mr. President. At nung balikan ko sila nung isang linggo ay hindi mo maipinta sa kanilang mga mukha, Mr. President, ang kagalakan sapagkat nakita nila yung kaganapan ng mga ipinangako natin, lalong-lalo na po yung tatlong water impounding dams po na nakatutulong po sa kanilang pagsasaka ngayon. Tatlong barangay po yon, Mr. President, ang barangay Baksay, ang barangay Tabugan at saka yung barangay Union. Nakakaingit po ang nakita ko, Mr. President, sapagkat kagaya naman po ng alam nyo, ako rin po ay lumaking isang magsasaka. Sana yung nakita kong yon ay magawa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Napakalaki po ng iniunlad ng kanilang pagsasaka, Mr. President. Kung di po ako nagkakamali ay nakuha nilang madoble yung kanilang output sa pagsasaka. Tuwan-tuwa po sila at di nila malaman kung paano sila magpapasalamat sa mga biyayang nakamit po nila sapagkat doon po ay nakita nila na ang isang proyekto na hindi kinapalooban ng kahit anong korupsyon, ganun pala kanya, kapag wala palang korupsyon ang isang proyekto, makikita mo yung pagkakagawa niya at alam na alam mo na ito'y magiging kinabukasan na ng aming mga pamilya. Nakita po nila yung katatagan ng mga OG dams, Mr. President, at saka yung mga irrigation links po na dumaloy sa kanilang mga sakahan. Pagkatapos po ay tumuloy ako sa Pidig, isa pong munisipyo ng Ilocos Norte, Mr. President. Nakita ko po ang isang modernong rice mill na may kasama pong drying facilities. Nainggit na naman po ako sapagkat sa tagal ko po sa aking barangay sa Paniki, Tarlac, wala po akong nakitang ganong pasilidad. Napakaganda po. Kami po nung kami nagsasaka pa po, maraming taon na nakararaan, Mr. President. Nagbibilad po kami ng palay sa plaza po ng munisipyo. Nakikigagawan po sa araw kung para lang po maibilad yung aming mga palay. Kung minsan naman po sa kalsada, ando na po yung daanan ng kung ano-anong mga sasakyan. Sana po ganun lahat ang mangyari sa lahat ng mga lugar natin sa ating bansa para sa ganun ay yung daloy po ng kaginhawaan ng pagsasaka ay maranasan po lahat ng ating mga kababayan. This is the reason, Mr. President, why I rise today to co-sponsor and to co-author the Senate Bill number 1624 or the Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, AGRICOM Act. As one who grew up to farmer parents and now a proud tiller of a humble lettuce farm in Paniki, Tarlac, Mr. President. This representation has long been a staunch advocate of pursuing concrete and targeted reforms in our agriculture and fisheries sector. Kaya naman noong Agosto pa lamang, Mr. President, sa isa pong pagdinig natin sa mga komite, nabanggit ko na dapat na ring magkaroon ng isang komisyon na titingin sa kalagayan at mga suliraning kinaharap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. With the creation of AGRICOM, we will undertake a long overdue national assessment and evaluation of what our farmers and fisherfolk need and why they are still left behind. Sa pagitan ng AGRICOM, magkakaroon tayo ng isang malinaw na mekanismo upang magrekomenda ng mga konkreto, makabuluhan at makabagong reforma na magpapalakas sa ating mga magsasaka at mangingisda. Magtitiyak ng sapat na abot-kayang pagkain sa bawat Pilipino at magtutulak sa Pilipinas na maging globally competitive sa larangan ng agrikultura at pangisdaan.
Hindi na bago sa ating kasaysayan ang pagsasabatas ng isang komisyon na siyang tututok sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, Mr. President. Under the EPIRA Law o Republic Act 9136 as amended, a Joint Congressional Energy Commission, JCEC, was constituted to exercise oversight in the implementation of all existing energy laws in the country. Sa larangan naman ng edukasyon, nagkaroon na tayo ng dalawang komisyon na naliksik sa estado ng ating edukasyon. Una ay ang First Congressional Commission on Education na binuo sa ilalim ng Joint Resolution number 02 ng 8th Congress noong 1990. At pangalawa ay ang Second Congressional Commission on Education na naitatag sa ilalim ng Republic Act 11899 noong July 23, 2022. For agriculture, Mr. President, a joint resolution was approved as far back as December 20, 1995 during the 10th Congress, calling for the creation of a congressional commission to review and assess the state of Philippine agriculture. So more than 30 years later, our agriculture sector remains dismal. Ang sabi nga po, kung i-characterize ito, Mr. President, subservience farming na lamang po eh. Ibig sabihin, nagsasaka siya, nagsisikap, nagtityaga, ngunit para sa pagkain lang. Bukod doon, wala na po. Patuloy na nabubuhay sa kahirapan ng ating mga magsasaka. Hindi sapat ng ani at ang patuloy na pagdepende sa importasyon para sa pagkaing bigas ng ating mga mamamayan. Ilan lamang ito sa mga problemang dapat nating agarang masolusyonan, Mr. President. So I joined the sponsor. I joined the sponsor in pushing for the creation of this Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we recognize also to co-sponsor the measure Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin Padilla is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw din po sa ating mga kasama. Ginoong Pangulo, buong galang po akong tumatayo upang i-co-sponsor ang Senate Bill number 1624 na nagtatatag ng Agricom na inihain po ng bayani ng magsasaka, Senator Kiko Pangilinan. Sa tulong po ng panukalang batas na ito, ang usapin ng pambansang seguridad sa agrikultura at pagkain ay nabibigyan tugon, kung saan ang mga panukalang reforma ay nakasentro sa mga magsasaka at mangingisda na siyang labis na naapektuhan ng magulong sistema at hindi nagtutugmang mga programa. Ang Agricom ay hindi lamang dagdag ahensya, kundi pag-aayos ng direksyon ng agrikultura sa bansang mayaman sa yamang lupa at yamang tubig. Napapanahon na para sa isang komisyong magsusuri ng mga polisiya at gastusin ng sektor ng agrikultura at pangingisda upang palakasin ang koordinasyon nito sa pamahalaan at maglatag ng malinaw na reforma. Malaking tulong din ang panukalang research arm ng Senate Bill number 1624 sa pagsisiguro na ang programa ay nakabatay sa datos at panukala ng mga eksperto at practitioners na may angkop na kasanayan sa larangan ng agrikultura. Bilang mambabatas, naniniwala ako na ang food security ay responsibilidad ng pamahalaan. Ang Agricom ay kailangan sa kalutasan ng laban sa gutom ng mamamayan katulad po ng talumpati ng ating bayani ng agrikultura, Senator Kiko Pangilinan. Dahil dito, buong tapang kong sinusuportahan at kinuko-sponsor ang Senate Bill 1624. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very
very much, Mr. President. To allow our colleagues to study the measure further, I move that we suspend consideration of the measure. Consideration. Oh, I'm sorry. Uh, Do you also want to give a co-sponsorship speech? The lady senator from Antique. yes, Senator Lorraine Legarda is recognized. Please. Mabagal yung start. No, I have prepared message. Thank you, Mr. President. I rise to co-sponsor Senate Bill number 1199, which proposes the creation of a Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, or AGRICOM. For decades, our agriculture and fisheries sectors have been weighed down not by a lack of laws or programs, but by fragmented implementation, overlapping mandates, and the absence of a coherent, whole-of-government approach. Agencies operate in silos. Policies often move in different directions, and resources are spread thinly, resulting in low productivity, persistent poverty among farmers and fisherfolk, and continuing threats to our food security. This measure responds to that structural weakness. AGRICOM is envisioned as a time-bound, independent, and data-driven commission that will comprehensively review existing policies, programs, and expenditures in agriculture and fisheries, identify conflicts and redundancies, and recommend targeted, measurable, and actionable reforms. It strengthens Congress's ability to exercise informed oversight and to legislate based on evidence rather than piecemeal interventions. The bill recognizes the interconnected realities of food security, climate change, rural development, and market competitiveness. By promoting coordination among national agencies, local governments, private sector, cooperatives, academia, and civil society, AGRICOM provides a platform for integrated solutions that respond to conditions on the ground. At a time when climate risks, supply chain disruptions, and rising food costs place increasing pressure on both producers and consumers, this measure offers a strategic and forward-looking path towards a more resilient, productive, and inclusive agriculture sector. For these reasons, Mr. President, I am honored to co-sponsor with a sponsor, Senator Kiko Pangilinan, and urge our colleagues to support the said measure. Thank you. Thank you, Senator Legarda. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. With that, Mr. President, move to suspend consideration of the measure to allow our colleagues to study. Hearing no objection, the consideration of the measure is suspended. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we resume consideration on Senate Bill number 1509 under Committee Report number 13. This is the Philippine Geriatric Center. I so move, Mr. President. Any objection? Thank you. Hearing none, consideration of 1509 is in order. Mr. President, I move that we recognize the sponsor, Senator Risa Ontiveros, and to interpolate as his distinguished colleague, Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Senator Risa Ontiveros is recognized to sponsor and to interpolate Senator Jingo Estrada. Thank you, Mr. President. Will the beautiful lady yield to some few questions? Ang hirap sagutin nung tanong, Mr. President, dahil sa premise. Pero of course po, handang-handa po akong at welcome pong sumagot sa mga tanong ng good gentleman mula sa San Juan, Mr. Maraming President. salamat, Ginoong Pangulo. Has the Department of Health conducted needs assessment or epidemiological study showing that a standalone Philippine geriatric center is the most cost-effective intervention for elderly care, Mr. President? Yes, Mr. President.
may pangangailangan po para dito sa Philippine Geriatric Center at ang pangunahing tinatayuan po ng Department of Health para dito ay dahil wala pang stand-alone na specialty center at regional centers kaugnay nito para sa ating Filipino geriatrics. Ang pangangailangang nakikita po ng Department of Health ay dahil the Philippines is aging rapidly. Ngunit yung ating health system ay nananatiling hindi pa daw handa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority na sinangguni din ng DOH, Mr. President, at least nung 2020 census, ang mga Pilipinong 65 years old and over ay nag-a-account na para sa 5.4% ng total population. At pinoproject po ng DOH na kasing aga ng taong 2030, mga 7% na ating mga Pilipino ay magiging 65 years old and above. At sa ganung pong mga percentages, may obserbasyon din po ang Philippine Statistics Authority na ang ating bansa ay tatawid na daw po sa threshold at makaklasify na bilang aging population, Mr. President. Ano ba ang lifespan ng Pilipino? Sa ngayon po, Mr. President, umaabot po ang life expectancy nating mga Pilipino sa 79 years old. 79. Opo, Mr. President. Alright. Saan niyo ba balak ipatayo itong Philippine Geriatric Center? Do you have any plans or kung dito lang ba sa Metro Manila or sa probinsya? Sa ngayon po, Mr. President, wala po pong tukoy na location at ang ating panukala ay kapag naipasa, iiwan po ito sa discretion ng Department of Health. Ngayon lamang po may mga datos na maaring maggumabay sa kanila dahil ayon nga po sa datos na iyon, ang karamihan ng mga older persons dito sa Pilipinas ay nakakonsentra di umano sa Central Luzon, Metro Manila at saka Southern Tagalog regions, So most Mr. President. probably, dito sa Metro Manila itatayo itong Philippine Geriatric Center. Hindi ko pa po masabi, Mr. President, na most probably dito dahil meron din pong lumalabas na mga posibleng lokasyon dun sa dalawa pang ibang Kasi mga nandito rehiyon, yung Mr. bulk President. kamo ng mga cougar, ay mga matatanda, yung mga 65 years old and above. E paano, halimbawa, assuming that the DOH plans to construct the Philippine Geriatric Center here in Metro Manila or in Luzon, at paano naman ma-avail ng ating mga geriatric patients dun sa Visayas and Mindanao? No? Dahil kung talagang isa lang ang gagawin natin Philippine Geriatric Center at dito pa nga i-station yung sa Metro Manila, paano ma-avail ng ating mga kababayan, mga may edad, itong Philippine Geriatric Center dahil napakalayo, lalong-lalo na yung mga mahirap? Opo, Mr. President, napaka-mahalagang issue po iyan. At in-anticipate na rin po ng Department of Health kahit bago pa nila inirekomenda na magtayo tayo ng Philippine Geriatric Center. Dahil po sa 82 na DOH hospital sa buong bansa, meron po silang in-identify na 33 kung saan sa loob niyang mga ospital, at ito po, Mr. President, ay sa lahat din ng mga rehiyon ng ating bansa, magtatayo ng specialty center for geriatric health. And in fact po, sa 33 na identified na DOH hospitals na iyon, sa kasalukuyan ay may 7 ng kompleto at fully operational. 3 po, or 4? Hindi. Sa 7 yun, 4 po ay nandito na, 3 po ay nasa Luzon, 3 pa ay nasa Visayas, at 1 ay nasa Mindanao, na mga kompleto at fully functioning na mga specialty centers for geriatric health sa mga DOH hospitals. At yung natitira pa dun sa 33 total na DOH hospitals na magkakaroon nitong mga centers for geriatric care sa loob nila ay balak makumpleto din at maging fully functioning na ng DOH sa taong 2028. At bukod pa po doon, Mr. President, mayroon pong mga 2,000 higit na mga
primary care facilities na mayroong ding kapasidad mag-extend ng geriatric care services muli po sa buong bansa po natin, Mr. President. Ibig sabihin, bago pa maitayo yung Philippine Geriatric Center sa loob ng ilang pang mga taon na susunod, ay nakatayo na at itatayo pa yung mga centers of geriatric care dun po sa primary care facilities at dun din po sa DOH hospitals sa buong bansa, Mr. President. Salamat, Ginoong Pangulo. Pwede ho malaman, Ginoong Pangulo, kung ano itong mga, para sa kalaman ng ating publiko, ano itong mga hospital na nabanggit nyo na nagka-cater na para sa mga geriatric patients? Yes, Mr. President. Sa ngayon po, yung 7 na kompleto na pong geriatric care specialty centers ay Jose R. Reyes Memorial Medical Center, na yun din po ang bahay sa ngayon ng National Center for Geriatric Health, yung Tondo Medical Center, Manila. yung Quirino Memorial Medical Yung Center. Quirino Medical Center, ito yung dating labor hospital? Yes, Ito, Mr. President. Ito po yung dating labor hospital. So, 3 po sa Metro Manila. Yung isa po sa Kabuang Luzon ay yung Bataan General Hospital and Medical Center. At mayroon din po sa Batangas Medical Center. So, 5 pala po sa Luzon. Yung una na nasa Visayas ay sa Eastern Visayas Medical Center at yung where is this ito located po at? ay sa Saan sa Eastern Visayas? Yun po ay nasa Leyte, Mr. President. At yung pampito na kompleto na at fully functional ay sa Region 11 sa Davao, sa Southern Philippines Medical Center, Mr. President. So yung ating mga kababayan halimbawa sa Cebu, sa Bohol, kinakailangan pa nila pumunta ron sa Leyte para magpagamot dahil wala silang geriatric care sa kanilang mga accredited DOH hospitals. Am I right? Sa ngayon po, Mr. President, kapag kailangan na nila ng higher level, above primary care, secondary care level, halimbawa, then pupunta pa sila sa Leyte. Pero dun po sa kabuuan ng Visayas, gayon din sa kabuuan ng Mindanao at kabuuan ng Luzon, meron na nitong 2,704 primary care facilities as of November nitong taon na functional na. At least may geriatric care na dun sa primary care level, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'm just curious. No? Why are you so passionate about this bill since you're not yet hindi ka pasakop dito sa geriatric? Dahil tinanong ko kanina sa inyo kung ilang taon na kayo. Sabi niyo 59 lang kayo. Opo. But why are you so passionate about this bill? Well, siguro Mr. President, bagamat magiging senior pa lang ako sa susunod na taon at hindi pa nga awa ng Diyos, knock on wood, wala pang geriatric health concerns. Pero sino ba naman po sa atin ang walang lolo't lola, mami at daddy, at lahat po tayo ay sa bawat araw tumatanda, balang araw tatanda rin. At nakikita po natin, tayo bilang mga mambabatas, nakikita po natin kung paano nag-evolve yung ating kabuang populasyon. So, kaya po ako passionate dito at mukhang hindi lamang ako dahil 13 po tayong mga miyembro nitong kapulungan na may akda nitong Philippine Geriatric Center bills, kabilang na po ang good gentleman mula sa San Juan, dahil gusto po nating pansinin at aksyonan yung rekomendasyon ng Department of Health na ngayon pa lang, habang hindi pa tayo officially aging population, mapaghandaan na po natin itong mga kasalukuyan at lalong magiging health concerns ng ating populasyon, Mr. President. At dahil ito po'y ginagawa natin sa konteksto ng universal healthcare, animated po tayo dun sa prinsipyo na primary healthcare, kapag ito'y ating binigyan, ito'y ating binigyan ng pangunahing pansin ngayon pa lamang, ay mas mapapanatili natin ang kalusugan ng ating mga nakatatandang Pilipino, mas maaga nating
mai-intervene kapag magkaroon sila ng health concerns. At economically speaking din, Mr. President, mas makatitipid din po tayo sa kabuoang health expenditures ng ating gobyerno sa ganitong pagbibigay priority po sa primary health care. So dun sa healthcare, mga Mr. nabanggit President. niyo pong ospital dito sa Metro Manila, sa Eastern Visayas, tsaka sa Mindanao, kumusta naman yung kanilang marami ba yung mga pasyente na nagpapatingin dun sa ating mga ospital? At the very least, Mr. President, kaya ko nang ibahagi sa good gentleman yung karanasan nung Jose R. Reyes Memorial Medical occupancy Center. rate. Yung Yes, sir. occupancy rate lang. Ang occupancy rate po nila, yung admitted cases po nila, 2024, umabot po sa 2,994. Opo, marami-rami Sa din isang po. ospital lang to? Sa isang ospital lamang po ito at sa isang ospital na very modest, 25-bed capacity po siya. At tuwing mag-exceed ng kanilang bed capacity ay nire-refer po yung mga pasyenteng iyon doon na po sa Jose R. Reyes. At nitong taon, at least hanggang Setyembre, umabot po sa 2,200 ang admitted cases dyan po sa National Center for Geriatric Health sa Jose R. Reyes. Meron din po silang outpatient services. At nung taong 2024, baka magulat po kayo muli, Mr. President, nakapag-cater po sila sa 56,192 seniors sa outpatient services. At nitong taong 2025 hanggang sa buwan ng Setyembre, nakapag-cater po sila sa 33,997 senior outpatient. So kumbaga, na-maximize po nila dun po sa National Center for Geriatric Health at nakapagre-refer pa po ng mga admitted cases sa Jose R. Reyes, Mr. President. Curiously speaking, Mr. President, anong klaseng mga sakit itong mga nadaranasan itong ating mga senior citizen? Marami-rami po, Mr. President. Batay din po sa ulat ng Jose R. Reyes sa kanilang National Center for Geriatric Health. Ito po yung mga trending burdens of disease para sa Number one, seniors. yung number one disease lang. Well, number one na binabanggit po nila, hypertension. At sumusunod po, osteoarthritis, diabetes and cardiovascular, malignancy or cancer, visual impairment, balance and gait disorder, cognitive impairment, hearing Ano impairment. what was the last one? The last po, hearing impairment. Hearing. Okay. Opo. Bingi. Ano po? Nabibingi na po. Hindi, opo. Timing po na, itanong ng good gentleman wala sa San Juan kung ano po yung nasabi ko. Mga kandidato yata ako dun. Gayon din po yung sleep disorder, urinary incontinence, at dentition problem, Mr. So President. number one is hypertension. Number one pong binanggit, hypertension din. That po, is Mr. only for President. one hospital. Just for Jose R. Reyes po sa kanilang National Center for Geriatric Siguro Health. that follows sa ibang hospital, if I'm not mistaken. Posible po, Mr. President, at pwede ko pong i-check para maiulat po, Mr. President. Sa Meron ba tayong inalot na budget for the geriatric care to last year, for 2025? Actually, Mr. President, at salamat sa tanong ng good gentleman, wala po tayong na appropriate, particularly for geriatric health nung nakaraang So, taon, Mr. wala ba President. tayong in-amend for next year's budget? Yes. Of course, Mr. President, dahil tinatalakay pa lang naman natin excuse me, yung tungkol sa Philippine Geriatric Center. Of course, wala pa pong proposed item para dyan. Sa ngayon po, for geriatric services in general, ang meron po ay dun po sa Jose R. Reyes, particular sa National Center for Geriatric. So, hindi natin nadagdagan ng pondo yung J. Reyes Hospital. Hindi pa po natin nadagdagan. Pwede Mr. pa pahabol, President. nagbabaykan pa sila.